Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangalaw ng ating channel na ito sa iba't ibang panig na pupulo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay October 2, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. Lunes hanggang Sabado alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abutin ng pangaral nito. Ang ating pupaksa sa hapon pong ito ay yung pong nakalagay sa pangalawang Korinto 2. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na araw po ng Huwebes ngayon. Para kami mabangong samyo ng insensong inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Yun po ang ating paksa. Ika-4 na bahagi na po tayo sa araw na ito. Muli tayo pong magpasalamat kay Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa ulit sa atin sa araw na ito. Nakalipas ang kahapon, dumating tayo sa araw na ito, sa oras na ito, na binigyan tayo ng pagkakataon na magawa natin ang ating mga tungkulin na dapat gampanin. At napakaraming mga tao hindi alam na kaya po pala sila narito sa mundong ito ay meron pala silang gampanin doon sa mga inililigtas. Doon naman sa napapahamak, medyo mabigat na pakinggan, pero meron talagang mga taong mapapahamak at meron talagang mga taong maliligtas. So yung kiniklaim ng mga relihiyon na sila lamang ang maliligtas, kabaliktaran mo yun. So talaga merong mga taong mapapahamak at meron talagang maliligtas. So para sa atin, yung ating paksa, sabi niya, para kaming mabangong samyo ng insensong inihandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sabi niya. Maganda po yung sinasabi dito ni Pablo. Sabi niya, at sa pamamagitan namin, yung mga apostolo ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. Instrumento kasi talaga si Pablo at saka yung mga mangaral sa kapulungan, instrumento. Itsura ko yung sabi nga ay isang pabango. Doon sa mga napahamak o napapahamak, yung salita ni Abay Hawa ay itsura ng lason. Nakalalason. Yung pang-amoy ay nakalalason. Mabigat po yun. Sa atin, na mga iniligtas, ay mabangong halimuya po yun. So, yun magandang hapon. Lisa Indinibli Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Brad Sam Rotoni, Brad Jesse Juarez,
Sister Gina Macar at Brad Arnold Macoco. Brad Carlo Roll, Leonardo Corsiga, Fernando Pronebo Avillera. Magandang hapon bro. Sister Jim Kindo Berte, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Lolita Corsiga, Rosana Rose, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Reveriza, Jen L. Juarez, Sister Elizabeth Benz, Cecil Manyoso. Yan. Magandang hapon. Andito na siguro si Brad Wilfredo Bedes. Sama na natin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Nasa Iglawan ko na. Doon sa... Ayun. Part 4. So, nag-likes lang si bro. Magandang hapon po sa bawat isa. Ang oras po natin, alas 4:30 na. No? Tuloy na po natin. Bro, pakilagay doon sa GC yung ating para doon sa isang monitor. Sige po, tuloy na po tayo. So, dito sa ating tinatalakay, sabi niya, datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo. Doon pa lang makikita natin na meron talagang pagtatagumpay na sinasabi si Pablo. Datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Mahalaga kasi yung salamat bro. Ayan. Sino pa? Teka, ihabolan natin, no? Ayun, si Brad Wilfredo Bedes. Sister Jo LD, magandang hapon. Brad Fernando Pronebo Avillera, Brad Noli Tungkua, Jan Mercorsiga. Sige ho. So, mahalaga yung mga aral, sana meron lumabas na kung dito Pagka medyo nawala ako, kasi nakalagay yung dito, your live stream is experience performance issues. So, tingnan natin ho. Brad Edmundo Umali. Datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. So malaga na talagang yung salita ni Bayhawa yung walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung sinabi nila, ipinahayag nila, ipinangaral nila, dapat dun lang. So, pagka nagkaganon na kung ano yung sinabi nila o kung ano yung binanggit nila nung panahon ng unang siglo, hindi mo tayo katulad kasi ng relihiyon na nakita naman natin na ginamit lang nilang front ang banal na kasulatan, pero lahat ng mga aral nila talagang wala kang mababasa sa kasulatan. Yung mga aral huban na 3 araw na pasalamatan, wala kang mababasa nun. Meron mo 3 araw nagpapasalamat sila sa tinatawag nilang Diyos. Wala ho akong nabasa o nakita na
3 araw nagpapasalamat sila sa Diyos. Sa sulat ni Pablo, dun sa 14 na aklat, wala akong ganun. Tapos yung piyesta ng Diyos, wala akong ganun. So, doon, siyempre, bawat isa atin, sabi niya, salamat sa Diyos. Dapat po kasi talaga, nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa sa ibinibigay na pagtatagumpay sa atin, pagtatagumpay saan. Yun kung hindi tayo magkasala, ay pero mo, sa loob ng napakaraming tao na patuloy na nagkakasala, ikaw isa sa hindi nagkakasala. Yung hindi ka ba nakakakumit, o yung bang sabi nga ho ay hindi ka yung isang batas o isang kautusan ay hindi mo sinalangsan. Di ba? So magpapasalamat na tayo doon. Diba? Yung buhay na ibinigay sa atin, talagang dapat nating ipagpasalamat. Diba? So, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, dapat nating ipagpasalamat. Kaya Abay Hawa. Marami hindi man lang makapagpasalamat. Diba? So, tayo, sa araw-araw na ginagawa natin at niya, kasi kung wala naman siya, wala rin naman tayong buhay. So, nasa Kanya talaga lahat. Sana ang maisip natin o ilagay natin sa kaisipan talaga na kung wala ho siya, wala ho talaga tayong magagawa. Yun ho ang dapat lagi natin maisip. Wala ho tayong kakayanan sa ating sarili lamang. Laging si Abay Hawa ang naandyan. Kasi kung sasabihin natin may lakas tayo, yung lakas na ho yan pwedeng mawala. Totoo yun. Yung lakas na sinasabi natin o yung kaisipan natin, pwede mawala anytime mo yan. Kaya dapat manatili tayo doon sa pagkakilala kay Abay Hawa. Hindi doon sa maraming mga Diyos na katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga relihiyon. Pangalawa Korinto 1:11, kayo naman na nagsitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa magitan ng marami ay makapagpapasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Malaking bagay ho yun, yung pagtulong sa panalangin. Sa sinasabi nga ni Pablo na ipanalangin ninyo ako. Bakit anong dahil? Upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Yun hong nadidinig natin sa araw-araw na pangangaral. Hindi ho yun gawa-gawa. Hindi ho yun katha or sa pantaha. Yung narinig natin araw-araw dito sa kapulungan. Talagang yan ho ay galing kay Abay Hawa. At dahil doon sa inyong mga panalangin, marami akong pakinggan. At saka doon sa mga teksto, yung aking health. Salamat, sabi ko nga, maraming salamat doon sa mga kapatid na nanalangin doon sa aking kalagayan. Alam nyo, hindi rin naman tayo kabataan sa itong ating katawan na ito. Marami na tayong mga sa ganitong edad. Ibig sabihin, nagpapasalamat tayo doon sa mga kapatid na sama-samang nanalangin. At yun din ang sinasabi naman ni Pablo. Dahil sa inyo, yung mga narinig natin, dahil sa ating sama-samang panalangin, bago ako mag-umpisa talagang nanalangin na kalooban niya ang mangyari, hindi yung aking kalooban. Kasi nakita natin yan, pinakita na ni Abay Hawa na lahat ng iniaral ng mga reliyon, puro katay sa kanilang mga sariling invento. Tayo nagpapasalamat kay Abay Hawa at lahat ng ating napapakinggan, galing talaga sa kanya, at mababasa naman talaga. May isang talata doon sa 2 Korinto 8:16 na sabi doon ni Pablo, datapot salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pag-iingat sa inyo. Ano ba ang naging istorya nito at bakit nagpapasalamat dahil kay Tito? Ito'y nakalagay doon sa 2 Korinto
8, para mas makita ho natin ano ba ang dahil. Ito yung nangyari doon sa, sabi ho doon sa mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. Tingnan ninyo, kagandahang loob ng Diyos, sabi sa mga kapulungan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, ang matindi ito, pero mahirap tapos paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yan. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan, yung bukas ang palad. Yan. 3. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat si Pablo ang nagsasalita. Alam ni Pablo yung nangyari na ito. Sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Pero yung bang ipinagduduldulan? Medyo ang salita. Gusto nila na sila, sa kanila galing mo yan sa kanila galing na yung gagawin nilang pagbibigay doon sa mga kapatid sa Jerusalem ay ipinipilit. Sila pa, may kusa sila may kusa. Ipinipilit nila. Tingnan niyo ito kasi sa nakikita natin sa reliyon, kalimitan, ang pagdating mo doon sa pagbibigay, sa pag-abuli, ang lagi nilang sinasabi na pagdadalhan noong kanilang aabuluyan is church, simbahan, kapilya, ministro, yung mga pagawain, ilaw, kuryente, telepono. Pero dito, sa lahat ng nakita ko, miski doon sa unang Korinto 16, itong pangalawang Korinto, hindi para doon Ang layunin talaga, kaya may pagbibigay para doon sa mga banal. Doon sa mga banal, doon sa kapulungan. Tingnan ninyo. Sabi niya, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot na kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin. Pinipilit na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng paghihikahos nila. Ako niyo yan? Makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin. Hindi mo talaga pwedeng magawa yung bagay na yan. Pero saan naman nakakita ho sa kabila ng paghihikahos, sa kabila ng kahirapan nila, may nangailangan na kapatid sa Jerusalem? Ipinagpipilitan kay Pablo. Ipinagpipilitan na, sabi niya, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Alam niyo kung bakit ganito to? Ito naroon yung banal na spirit doon sa mga kapatid. Kasi hindi na magagawa yan. Kaya nga sinasabi, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon o kay Abayawa at sa amin, sabi ni Pablo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakiusapan namin si Tito, ito pala yung ipinagpapasalamat, dahil siya ang nagsimula ng gawain ito,
na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Nakita niyo yun? Kaya sinasabi yung ating paksa. Ano sabi niya? Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipagkaisa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Yun ho yung dahilan, mga kapatid. Diyo? Kaya sabi niya, kaya pinakuisapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawang ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay sa pananampalataya. Bihira mo sa tao yun. Kasi kalimitan sa tao, wala naman yung salitang pananampalataya. Pero sabi niya doon sa mga kapatid, sagana kayo. Sagana kayo sa pananampalataya. Oh. Sa pagpapahayag, pero mo yun, yung maging sagana ka sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at ang inyong pag-ibig sa amin. Dito, yan yung aking greet kaninang umaga, yung sumatinawa ang bunga ng Espiritu. Kasi nabubuo na lahat o yun doon. Pero mong maging sagana ka sa bagay na yan. Hindi sa saganang pangmundo na iniisip ng marami. Kaya iniisip ng marami, hindi kabanalan, paraan ng pakinabang. Dito iba. Sagana sa pananampalataya, sa kaalaman, pagpapahayag, kasipagan, yun sabi niya. Sikapin niyo maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Hindi lamang pala doon sa pananampalataya, maging sagana. Doon sa pagpapayag, doon sa kaalaman, sa kasipagan, pati doon sa pagkakawang gawa. Yun pala ang dapat. So bakit natin sinasabi itong bagay na ito? Siyempre yung maging kaisa ni Kristo, dapat iisa yung lakad ninyo. Hindi po pwede na lumalakad siya ng pakanan, pakaliwa ka. Dapat kung saan ang lakad niya, yun din ang lakad natin. Kasi sinusundan natin siya. Iya ba? Kung wala itong mga bagay nito, kaya nga sinasabi natin, ito yung nangyari noong unang siglo. Pero ba dapat natin ganyan? Natural o. Kung may bunga ng banal na espiritu, mangyayari sa atin. Pero yung maging masagana ka sa pananampalataya. Maraming tao, wala akong pananampalataya. Kung sagana ka sa pananampalataya. Ang daming nangyayari o kasi pagkasagana sa pananampalataya ang tao. Maraming, sabi nga, parang sabihin na natin, mga himala. Bakit natin nasabing mga himala? Pero mo, nabubuhay dito tayo sa mundong ito. Isang mundong punong-puno ng kasalanan, kasamaan. Sa gitna tayo. Pero nabubuhay tayo na matiwasay. Yung mabuhay ka lamang sa gitna nitong mundong ito na punong-puno ng kasamaan, kasalanan, pagpatay, kasinungalingan. Pero nabubuhay tayo sa kapayapaan, nagagalak tayo. Sagana tayo sa pananampalataya. Sagana tayo sa kaalaman. Di ba? Masarap ng buhay pagka ganyan. Wala ko tayong mabigat na problema, pasanin, isipin. Wala. Kaya nga sinasabi niya na yung salitang, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Sana ganun lahat ang maranasan natin, yung maramdaman natin. Diba? Yung ipinaparada dahil doon sa tagumpay, may trompeta,
O hindi yung katulad nung gagayahin natin yung pyesa ng Diyos ng MCGI. Walang say-sayo yun. May mga nakaparadang litsyon. Pero mo litsyon, ipaparada. Magsasasayaw. Ano yun? Yung mga panglaman. Walang say-sayo yun. Wala. Hindi ho kapaki-pakinabang at walang pakinabang ho yun. So ito ho, itong naging pagkakawang gawa ng mga kapatid sa Macedonia ay ito yung inihatid doon sa Jerusalem. Sabi niya doon sa 15, sabi niya sa 15:24, inaasahan kong magkita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ngunit sa ngayon, pupunta ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Kakaiba, no? Kasi ang pamarali ng mga iglesia, yung kanilang ginagawang abuluyan, yung pasalamatan, yung tinatawag nilang yung mga umiikot yan ay para doon sa pagpapatayo ng kanila kapilya, and then para sa mga sweldo ng mga ministro. Pero dito, kinukot kasi nila ito kinukot din nila itong talatang ito, pero para doon pala sa mga banal, sa mga tao, doon sa mga tao na dumanas ng tagutom sa Jerusalem nung panahon na yun. Yun ang pagkakawang gawa. Sa tao dadalhin. Hindi sa pamunuan, hindi doon sa namiminuno, hindi doon sa founder. Di ba? So, mali-mali na kaagad. So, paano kayo magtatagumpay? Di ba? Sabi ho doon, 26, sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa may hirap na kapatid Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun at talaga namang dapat nilang gawin dahil ang mga hintil ay nakakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapalang material. Kaya pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Sunod-sunod yan. Ewan ko kung naranasan ng marami yung salitang pagpapala. Hindi ho natin maating itong sinasabi ni Pablo doon sa, sabi niya ho rito, yung masagana kayo sa lahat ng bagay. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Saan? Sa pananampalataya. Sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at ang inyong pag-ibig sa amin. Yung maging masipag lamang tayo sa katulad itong ginagawa natin. Hindi ba masagana tayo? Doon sa mga nakikita natin, araw-araw, andito yung kanilang mga pangalan. Ano ba ang nararamdaman nyo pagka tayo ay nag-aaral na ganito? Meron ba o wala? Meron. Ay doon naman sa mga hindi natin nakakasama araw-araw, ano ba naman ang naranasan ng mga kapatid? O nung hindi natin kapatid? Ano na naranasan? Masagana ba sila? Natural hindi. Kasi kung masagana ka, masikap ka, masipag ka, yun ibig sabihin masagana. Di ba? Kasipagan at ang inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa. Yun.
kinakailangan pala maging masagana rin tayo sa pagkakawang gawa. Sa tao, wala naman ho tayong ibinibuild na mga templo. Wala naman tayong binibuild na mga kapilya, simbahan. So, ano ang binibuild ho natin? Yung templong spiritual. Na yan yung itinayo niya. Yan yun. Kaya nakita niyo yung pagsasama nila noong unang siglo. Sana ganun din ang mangyari sa atin. Hindi naman tayo dapat hiwalay. Panahon lang ang nagbago, pero yung aral nila nung unang siglo at saka sa panahon natin, parehas. Wala tayong, kaya nga may mapapansin kayo tinan ninyo dito sa bandang huli, sabi ni Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Pwede bang sabihin ng isang mangangaral ng reliyon na nagsasalita kami mula kay Kristo? Isang malaking sampal ho yun, isang malaking kasinungalingan yan. Pero mo, sasabihin mo, nagsasalita kami para kay Kristo? Nagsasalita kami para kay Kristo. Napakalaking kasinungalingan yun. Bakit? Bakit nasabi natin? Hindi sila pwedeng magsalita na nagsasalita kami para kay Kristo. Bakit? Wala namang aral. Kayo, na aral na Kristo. Di ba? Walang aral ang mga reliyon na aral ng Kristo, aral na daladalan. Wala. Kumbaga, sabi nga nakapront lang, pinopront lang nila yung salita ni Abay Hawa para gawing kalakal. Kaya sinasabi nga ni Pablo, hindi kami gaya ng iba na kinakalakal. Iyo ba? So yun mga kapatid, so maliwanag naman yan, na dapat, sabi niya, datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Isang pagtatagumpay yung hindi tayo magkasala. Yung magawa natin yung kalooban niya. Habang ginagawa natin yung kalooban natin, yung pagiging masagana sa pananampalataya, mangyayari sa atin. Ilalagay natin sa aspetong pang material, Di ba yung salitang masagana, marami. Pag sinabi mo masagana sa pananampalataya, ano ang nararamdaman mo noon? Makakaramdam ka ba ng kabalisahan? Makakaramdam ka ba ng kalungkutan? Hinagpis? Wari ko hindi. Ang mararamdam, pero mo, sagana o masagana ka sa pananampalataya, iba nararamdaman mo. Abay, naandun yung salitang kagalakan, naandun yung kapayapaan, katahimikan, di ba? Andun lahat. So, anong hahanapin mo pa? Di ba? O nakita na natin dito sa Pilipinas, mga kapatid, nakita natin yung mga mayayaman, mga milyonaryo. Ito ngayon, pinagkukuha ngayon yung mga assets, yung mga ari-arian nila. Nakita niyo na po yan. Kaya yung sinasabi nila, at meron pang isang naging sa Senado na di umano para sa humanitarian reason, yung dating Pangulo humihingi ng na dalhin dito sa maging sa bahay na lamang, house arrest ang tawag nila. Hindi nila nalaman na ang dahil mga senador nag-yes Ang problema, hindi nila alam na ang gawa ni Abay Hawa yan. Yun o kasing kasalanan ginawa mo rito, pagbabayaran mo yan dito. Hindi ho yan pagbabayaran mo pagkamatay mo. Pagbabayaran mo yan dito. Kung ano yung itinanim mo, anin mo. Ginasabi niya sa Galatia 6, kung ano yung itinanim mo, di aanin mo. Kung mabuti yung itinanim mo, aanin mo yan. Kung masama yung itinanim mo, aanin mo.
Pero tatandaan natin na ang lahat ng gumawa niyan ay walang iba kundi si Abay Hawa. Tatandaan mo natin yung Job 12 na yung nandaraya at mandaraya at nadadaya sa kanya. Lahat ng tao sa kanya. So, pinakikita lang niya dito, sino yung masama, sino yung mabuti. Tingnan niyo ang pagpaparusa ni Abay Hawa. Hindi pa siya pinapatay, pinapahirapan pa yan. So, yun. Lobin po ni Abay Hawa. Bukas ituloy po natin na. Melchor Pasis. Brad Rodelio na ba? Magandang gabi na dyan. Magandang umaga ba atin ni Bro Carlo Roll. Ayan. Sige, sana wala akong nalibanan. Ulitin ko lang. Baka meron akong hindi na basa. Sister Vivian Bando Mana. Ayan. Teka. Ito yata yung aking hindi nabasa. Oo nga. Shirley Bando Abrera Masong. Elsie Masong. Brad Ezekiel Umali. Sister Cristina Juarez. Sister Vivian Bando Mana. Ang dami ko nalibanan pala. Ayun. Sige po. Lobin po ni Abay Hawa. Bukas, ituloy po natin yung ating ikalimang bahagi. At muli tayo nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga followers. Sa lahat po ng mga nakahook ngayon sa live na ito, maraming salamat sa inyo. Gawin po ni Abay Hawa na patuloy tayong pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ng karangalan ng panghari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalangin sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na ating pong naging katuwang, katulong, kamanggagawa ni Abay Hawa. Maraming pong salamat. Si Abay Hawa na lamang po ang magbabalik sa inyo. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.